Happy Wednesday guys. Nandito ako sa aking garden para i-harvest natin tong cherry tomato. Unahin ko na muna dito. And meron akong glass bowl. Ayan. Naulan this morning. And ito, harvest natin. Oh, this looks weird. Kita nyo. Kita ko sa inyo guys ha. Wait lang. Looks weird. Yan o. Looks really funny tomato. Yeah. But anyway, harvest na rin natin itong mga ganito. Yan. And naulan this morning. Someone will come into the house today para i-measure yung aming mga rooms for new carpet. Magpapaano tayo? Change carpet tayo kasi yung carpet namin, especially sa sitting room, is very stained. Kasi nga yung mother-in-law ko dati, hindi maiwasan. Alam niyo naman pag matanda, na-spill out yung mga drinks or food sa floor. Kaya we're going to change it. I tried to clean up with the carpet cleaner, but the stains is already too bad and it needed to change. That is the only solution. So someone will come and measuring it later. So that's what's gonna happen today while we are waiting. I think that is between 11 to 12 napupunta yung magme-measure ng carpet. And then magpapakot kami kung magkano. Hopefully ma-change namin lahat. From bedroom to sitting room to conservatory. Yung kitchen naman hindi naman carpeted. Kasi nga kitchen. Most of ng mga kitchen dito hindi carpet guys. Oops, nahulog yung isa. Sayang naman. Kinukuha ko yung, ganito ako magpitas. Kinukuha ko yung ganito niya para mas matagal. Lagay muna natin dito. May tubig konti dito. Dito na natin ano, para matanggal yung dumi. Ayan. Anyway, hugasan ko din naman. Tapos, in 2 weeks time, or after next week, mag-holiday kami. And I'm looking forward for a break, guys. We deserve it. We work absolutely hard, especially my husband. Alam nyo naman yung buhay namin dito. Kala ng lahat kasi, pag nasa ibang bansa ka, parang ano ka na, you have a luxury life, but they don't know how the way it's hard to be an OFW. Kasi, lalo na pag nakikita mo yung mga kapwa ko OFW through Facebook, they looks like has no problem, they never get tired, but behind all those pictures, videos they uploaded, grabe yung effort nila. Over time yung ginagawa nila para lang, alam mo yun, ma-provide yung mga needs ng family nila sa Pilipinas. And yun sana yung magiging ano natin sa ating mga kapwa Pilipino sa ibang bansa. Huwag natin masyado silang abusuhin, lalo na sa mga family na nandyan sa Pilipinas. You needed to look after their finances. Yung bawat sentimo na pinapadala sa inyo. Actually, oh gosh, nagka-crack na siya guys. Oh. So that means overripe na. Kailangan na natin siyang kunin. Kaya kinukuha ko na guys yung mga ganito. Kaya kailangan yung pahalagahan yung bawat sentimo na pinapadala ng inyong mga mahal na OFW o family na nasa ibang bansa. Wag basta-basta mag-spend unreasonable. Kailangan maging wise din kayo na nandyan sa Pilipinas. It's not all about, because nowadays
yung buhay natin is pamahal ng pamahal. Lahat ng bilihin, pamahal ng pamahal. So, kailangan nating i-value yung mga sentimo na pinapadala ng ating mga OFW o family na nasa ibang bansa. Kung kailangan, magnegosyo kayo or tulungan nyo sila, do it. Kasi sa akin, wala naman talaga akong aasahan na tutulong sa akin financially. Kasi yung mga anak ko is nag-aaral pa sa kolehiyo. Tapos may apo akong isa na tinutustusan kasi pinapaaral ko rin yung aking daughter-in-law para mas matulungan niya yung anak ko in the future so they can help each other para sa kanilang anak at magiging anak pa. Ganon ako mag-isip. Ayoko kasi na in the future aasa lang sila sa akin habang buhay na nakadepende sila. So I don't want that. I want to teach my children na you need to work hard for your own family, na wala kang ibang aasahan kundi yung sarili mo, kundi yung sarili mong pamilya. So yun yung pinapamulat ko sa aking mga anak, na habang bata pa kayo, you needed to work hard for your future, ganun. Tapos kasi nakita naman nila, since maliliit pa talaga sila, naiwan ko na sila sa poder ng dad nila hanggang nawala yung tatay nila. So naiwan sila sa nanay ko. And nakita nila kung paano ako magsumikap. And then nung nag-ibang bansa din naman ako, sariling sikap ko din lang. Usong-uso pa yung salary deduction noon. You know, doon ako nagsimula sa salary deduction. Passport ko, ginamit kong pang passport ko, alam nyo kung saan. Kasi mahilig talaga ako magtanim-tanim. So yung mga euphorbia plants dati, doon talaga ako nagkumuha ng pang-passport ko. Sa mga tanim ko, binibenta ko noon kasi mahal pa yung mga euphorbia dati. And doon ako nagpa-passport, pamasahe ko pa Manila for training, for interview. Ayan, doon talaga ako nagpa-interview. Lahat yun galing sa aking mga pinagpaguran. Sa mga tanim ko, euphorbia, ganoon. O, na-harvest na natin lahat, guys. Ang dami na nating pinag-usapan. So, yan yung aking napitas. And meron pa ako. Kulang tong bowl na nakuha ko. Nahulog yung isa. So, yun lang, guys, yung aking storytelling habang nagpipitas tayo ng tomato. Ayan pa yung iba. So, kailangan kong bumalik sa aking bahay para kumuha ng ibang bowl pa. Kasi kulang, Yan yung ating na-harvest. Diba? So, yun lang, guys. Ang ating pamimintis ng cherry tomato. Napahaba pa. Dahil sa pagkukwento ko. And ito yung next. Meron pa naman. Pero alam ko, mag-aano na to. Kasi nga, nag-iiba na yung dahon niya. Kaya alam ko hindi na to magtatagal. But anyway, ito na yung pang-10 harvest ko ng tomato. And then, may balak din akong i-harvest na lahat ito. Though yung iba, nasa pa. Hindi ko pa na-preserve kasi kailangan kong mag-preserve, guys, for winter. Gusto ko mayroon pa rin akong cherry. May ganito pa rin ako, yung pear na kakainin during the winter. Alam nyo yun. So, yung iba, i-harvest ko na. Para maanuan natin. Okay? See you, guys. Thanks for watching and I will see you in my next vlog. Bye!